Yes, Bombo Marvin, all set na po ang preparations po ng Department of Labor and Employment Region 2 sa isasagawang job fair po sa araw po ng bukas, May 1 sa pagdiriwang po natin ng ating araw ng mga manggagawa o Philippine Labor Day. Ito po yung 124th na celebration na po ng Philippine Labor Day at taunan po nating isinasagawa ito pong job fair at bukas po meron po tayong tatlong sites region-wide. So meron po tayo dito sa SMC Tutuguegarao, dito po sa probinsya po ng Cagayan at meron din po sa Robinson Santiago City at sa probinsya naman ay dito pa rin po sa Cagayan sa Apari Public Gymnasium kasabay po ng kanilang Aramang Festival. So tatlong sites po yung ating job fair para po sa mga naghahanap po ng trabaho. At sa Nueva Vizcaya naman po, meron po silang post Labor Day job fair na magaganap po sa May 6 to 7 sa Carlos Padilla Convention Hall, Capitol Grounds, Bayombong, Nueva Vizcaya. So napakarami po ng atin pong mga job vacancies. I think mga more than 5,000 po yung atin pong total job vacancies, 5,600 po yung local job vacancies na atin pong i-offer mula po sa ating mga local employers. At meron din po tayong overseas sa mga nais pong magtrabaho abroad. Meron pong available na 1,800 plus na job vacancies para po sa ating mga sa overseas employment po natin. Bombo Marvin. Yeah, sir. So, ano po, no, yung mga, especially dito sa local, ano yung mga particular, no, na mga trabaho na ino-offer, no, ng mga partner agencies, no, ng Department of Labor and Employment, sir? Yes po, mula po sa mga private companies po natin, nangunguna po dyan yung atin pong customer service representative. Yan, so meron pong 800 plus na hiring po na job vacancy sa ating customer service representative. Kabilang din po dyan ang production operator, 600 po ang hinahanap po nila. Officer candidate course mula po sa Philippine Army, 400 naman po ang kanilang hinahanap. Kabilang din po dyan ang service crew, 251. Candidate soldier course, 200. Warehouseman, 200 din po. Nangangailangan din po sila ng forklift operator, 151. Cashier, kailangan po nila ng cashier, 129. Quality assurance inspector, 100. And bagger po sa ating po mga supermarkets, 78. So yun po yung ating mga top 10 job vacancies, Bombo Marvin. Para naman po sa overseas, sa mga nagbabalak po magtrabaho abroad, ang number 1 po na hinahanap po nila ngayon ay nurse. So, meron pong 525 na nurse na available, na vacant. And female cleaner, 200 po ang hinahanap po dyan. Domestic worker po sa Hong Kong and Singapore, 100 po. And restaurant worker, 65. Personal care worker o caregiver, meron pong 50 ang hinahanap. Sales helper. Teachers, naghahanap din po ng teachers sa atin pong overseas employment. 38 po ang hinahanap po na teachers. Paramedic or nurse na lalaki lang po ay 30. Chef cook, 20. Heavy equipment mechanic, 20 rin po. So yun po yung mga top vacancies po natin for local and overseas. So, ilan ho lahat, sir, no, yung mga private companies o kaya yung mga institutions na kabahagi ng Department of Labor and Employment dito sa hakbang ho na ito, dito sa isasagawan na job fair, sir? Yes po, nagpapasalamat po tayo, Bombo Marvin, kasi meron tayong 117 na total employers po na local. Dito po sa Cagayan lang, meron pong 48 na local employers. Sa Apari po, 6, sa Isabela 42, at sa Nueva Vizcaya naman ay 21. So sa overseas naman, 3 po dito sa Cagayan. Sa Apari, 4, 2 po sa Isabela. So total po ay 12 overseas employers po yung atin pong kapartner dito po sa ating isasagawang malawakang job fair. Yeah, sir. So, paano yung proseso? May pre-registration po ba or walk-in? Pwede din po ba? Ano pong mga requirements din na dapat na dalhin, no, ng mga ano po, gusto pong mag-sumiti ng kanila pong application o yung mga job seekers natin, mapa-local or sa
sa overseas, sir? Yes po, Bombo Marvin, pinadali na po natin ano po yung pagpa-participate ng ating mga job seekers dito po sa ating job fair. Pwede po silang mag-pre-register sa jobfair.dole.ro2.com. So ulitin ko lang po, jobfair.dole.ro2, small letters po lahat yon, .com. So doon po, pwede na po silang mag-register at doon na rin po nilang makikita yung mga vacant positions. And pwede na rin po silang mag-apply doon. So pagdating po nila sa atin pong job fair site, meron pong queuing na system na po doon na kapag natawag po yung number nila, diretso na po sila doon sa ina-applyan po nilang company. So hindi na po yung tulad ng dati na mag-iikot-ikot sila. So may freedom na po sila na makita po first hand and beforehand, yun pong mga job vacancies na available, kung ano pong gusto nilang applyan, pwede na pong nilang applyan online. At pagdating po nila sa job fair site, magre-register lang po sila, mag-attendance lang po, and then aantayin na lang po nila yung, may papakita lang po mga number sa kanila, aantayin na lang po nilang matawag yung number po nila at doon na po sila pupunta sa mga mismong employer na in-applyan po nila. And pagdating naman po sa requirements, Bombo Marvin, syempre, yung mga requirements po natin, magdala po ng multiple copies po ng kanilang resume. Damihan na po nila yung mag-print, mag-photocopy na po ng kanilang resume, valid ID. Kung may mga diploma o TOR na po sila, dalhin na po nila para po konti na lang po yung mga ipaprocess po nilang requirements kung sakaling sila po ay matanggap. Ayan, kung may mga certificates na rin po sila ng kanilang mga training, advantage po nila yon. So, ang pinaka-basic po, resume po nila, valid ID, diploma, TOR, saka certificates po ng kanilang mga training. Bombo Marvin. Yes, sir. So po pwede na halimbawa, no, yung may po pwede silang mag-apply no ng more than one na sa mga halimbawa, nag-apply sila sa isang company ganyan tapos parang kung feel nila and alam nila na qualified po sila doon sa isa, po pwede ba ganun na mag-submit din po sila ng mga application, something ganyan, sir? Yes po, Bombo Marvin. Yun po kagandahan ng ating job fair. Pwede po silang mag-apply ng kahit ilan hanggang sa matanggap po sila. So, hinihikayat po natin yung atin pong mga employers during our job fair. Isa po sa mga talagang inuulit-ulit po ng ating regional director na kung maaari po ay kung konti lang naman yung requirements na kulang ng ating pong mga job seekers, kung maaari po ay i-hire on the spot na po sila. Kasi Bombo Marvin, during that day, after interview, may mga hired on the spot na rin po kasi tayo na nangyayari. Yes, sir. So how yan po ay sa local ano po no? How about dun sa ano po no dun sa mga sa overseas mga na overseas workers mga ganyan. Papaano din po ano yung pangunahin nun ng mga na requirements na dapat na dala-dala nun ng mga aplikante, sir? Mhm. So far, yung yung mga usual na requirements naman po para sa overseas ay syempre dapat may passport po sila, mga ganyan. So, yun po usually yung mga hinahanap. Ngayon po, magpo-post po tayo ng mga requirements sa atin pong Dole Region 2 Facebook page. Ina-advise po natin yung atin pong mga nais pong magtrabaho abroad na bibisitahin po yung ating Facebook page para po sa ating full requirements. Sa kasalukuyan po kasi, Bombo Marvin, yung atin pong mga employers na nag-a-apply na nakikiparticipate po sa ating job fair, hindi pa pin-full detail yung mga requirements na binibigay po sa atin. So, pero pwede po tayong magtanong po sa kanila at i-post po natin a day before the job fair po natin bukas, Bombo Marvin. Ayan. At ito po no, yung ano po no, how about dun sa ayun nga, kasi nabanggit po natin na yung pwede silang mag-pre-register ganyan. How about sa mga walk-in? Pwede lang din po yun, ano, sir? Yes po, Bombo Marvin. Pwede po yung mga walk-in natin. Pagpasok po nila sa ating job fair site, makikita po nila doon yung ating pong registration. Kasi pwedeng on the day, pagpasok po nila sa site, dapat po dalhin din po pala yung kanilang cellphone. Kasi may scan po silang QR code o kaya bisitahin po yung site na nabanggit ko kanina kasi
required pa rin po silang mag-register po doon. Huwag po kayong mag-alala kasi provided naman po yung internet sa ating pong mga job fair sites. Pwede po, basta dalhin lang po nila yung kanilang cellphone o kung hindi man nila dala yung kanilang cellphone, meron pong mga mag-a-assist po sa kanila na mga employees po ng DOLE at tutulungan po silang mag-register. Sir, sa mga nakalipas ko kasi na job fair na sinagawa ho ninyo, parang kasama din ho dito yung iba pang mga line agencies na o government line agencies na kung saan, halimbawa, yung mga requirements kung wala yung isang or kulang yung isang aplikante, agad-agad na po pwede silang makakuha. Ganun pa rin po ba yung mangyayari bukas, sir? Yes po, Bomo Marvin. Part po ng celebration po ng ating Labor Day ay pinagtipon-tipon po natin ang karamihan sa ating pong mga government agencies. Kabilang po dyan ang SSS, PRC, PhilHealth, RTWPB, DMW, Department of Migrant Workers, pati po Pag-ibig, NBI, PSA, kasama po natin, Civil Service Commission, ECC, Occupational Safety and Health Center, PNP, kasama din po natin, TESDA, BIR, and NLRC. So, diyan pa lang po, kung sakaling may kulang na requirements po yung ating po mga job seekers, doon din po, pwede din po nilang ma-secure na. Yan, kasama din po ang DICT. Yan, so, halos lahat po ng mga government agencies, magtitipon-tipon po bukas sa SM City Tugigaraw at saka sa Robinsons Place, Santiago City po. Yeah. Oo, sir, sa mga nakalipas no, nung sagawa ko natin ng ganito yung job fair, kumusta no yung rate no ng mga nakukuha no dito sa mga ganitong aktibidad, mataas naman ho or kumusta ang datos ng Dole Region 2, sir? Yes po, nung nakaraan, last year po, meron po tayong 179 na hired on the spot, on the day mismo, hired on the spot. Doon po sa ating Labor Day celebration last year. And nitong nakaraan po, yung project dapat job fair po natin ng March 26 lang, meron din po tayong 114 na hired on the spot. So ito po ay 38% nung total po ng nag-register po sa atin. So, ang pinaka-target po kasi natin, although tayo lang po yung nagsiset, kami lang po yung nagsiset na dapat 20% po yung ma-hire on the spot. During our job fair last March, na-exceed po yun. So, mga 114 po yung na-hire on the spot. And we are looking forward na ngayong taon po or bukas ay mas dumoble po siguro yung atin pong mga ma-hire on the spot, mabigyan po ng oportunidad na magkaroon po ng trabaho ng mga kababayan po natin. Usually sir, sa mga ano pong nagiging feedback or ng mga partner agencies or yung mga itong mga private companies po na ito, na pangunahing mga rason kung bakit may yung nga po no, may mga na hindi na-hire no yung ilan sa mga aplikante, sir? Ano po mga most common na mga rason na nabanggit po sa inyo, sir? Yan, Bombo Marvin, kasi po usually isa din po sa mga observation po namin ay medyo yung mga nag-a-apply nga rin kasi ngayon medyo bata-bata. Yung mga parang mga Gen Zs, yung mga nag-a-apply po ngayon ng trabaho and medyo parang may pagkapihikan po sila sa mga ina-applyan po nilang trabaho. May pagka-choosy. Yes po. So parang kung parang nalalaman na nila yung job description, mga ganyan, medyo umaatras po sila, naghahanap po sila ng iba. So, yun po siguro yung pinaka-advice po natin ngayon sa ating mga job seekers na kung nais niyo pong magkaroon ng trabaho at makatulong po sa inyong mga pamilya, wag pong maging masyadong pihikan or choosy gaya po ng sabi ninyo, Bombo Marvin. Ayan, para po, yan, ihanda po ang sarili, mag-prepare po sa interview, i-research po yung mga companies, yung mga job vacancies para alam po ninyo kung ano po yung akma doon po sa qualifications po ninyo, sa skills po ninyo para madali na lang po yung paghahanap po ninyo ng trabaho. At kung may konting hirap man, kayo na po yung bahalang talagang magtiyaga kung nais nyo po talagang magkaroon ng trabaho. Yes, sir. Anyway, thank you so much po, sir, no, sa mga sa information po na ito. Maliban ho dito sa job fair, ano pong mga iba pang mga aktibidad no, ng Department of Labor and Employment alinsunod nga po no, dito sa Labor Day celebration, sir?
Yes, Bombo Marvin. Dito po sa SM City Tugigaraw, bukod po sa mga private na mag-o-offer po ng mga job vacancies po sa ating po mga job seekers, meron din po tayong mga partner na government agencies na mag-hire po ng GIP o yun pong internship fair na tinatawag po natin. So sa mga nais po na magkaroon po ng experience o makapagtrabaho po sa public service, sa gobyerno, ay hinihikayat din po namin kayo. Meron po tayong 100 slots para po sa mga nais pong maging GIP sa ating pong mga lokal na pamahalaan o kaya po sa ating mga ahensya. In fact, Bombo Marvin, ang mga partner po natin dyan, ng mga agencies na meron bukas dito sa SM City Tugigaraw ay ang Civil Service Commission. Meron din po ang Department of Trade and Industry. Kasama din po natin na mag-hire ng GIP nila ang TESDA, ang Provincial Government of Cagayan, ang LGU Tugigaraw, LGU Solana, LGU Alcala, ang DepEd Cagayan, ang Water District, pati po ang Philippine Information Agency, ang Penro at ang Cagayan Valley Medical Center o CVMC. So, hinikayat po natin yung at kung hindi po kayo pala rin doon po sa ating job fair, yan, pwede po kayong sumaglit doon po sa ating internship fair or GIP fair. And Bombo Marvin, para naman po sa ating mga benepisyaryo ng tupad. Yan, meron po tayong payout sa iba't ibang mga sites, hindi lang po dito sa Tugigaraw, kundi sa buong rehiyon po. Meron po tayo sa Batanes, Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa ngayon po, meron po tayong 4,526 na beneficiaries na makakatanggap po ng mahigit 38 million po na sahod po ng tupad. At bukod po dyan, meron din po tayong bibiyayaan o pagkakalooban po ng mga kabuhayan packages. Mahigit 870 po na beneficiaries sa buong region pa rin po. Mahigit 14 million pesos na mga livelihood kits para po pang-paumpisa po ng kanilang mga negosyo. So yun po yung atin pong mga ipagkakaloob sa atin pong mga manggagawa ngayon pong araw po ng manggagawa bukas sa Labor Day. Anyway, sige po. Ano po pala ito, no? Yung job fair is hanggang whole day po ito? Anong oras mag-start at hanggang what time po ito, sir? Yes po, alas 8 po, pwede na po kayong magtungo po sa mga job fair sites po natin hanggang alas 5 po yan ng hapon. Anyway, Sir Ralph, thank you so much. May mga nais po tayo na i-remind or kaya ay mga dagdag pa na impormasyon na nais ibahagi sa ating pong mga nanonood at nakikinig sa atin. Go ahead, Sir Ralph. Yes po, gusto ko lang pong i-take this opportunity na sabihan po yung ating po mga first time. For example, yung mga first time na kakagraduate pa lang po ng college o kaya first time pa lang maghahanap po ng trabaho. Free po yung mga services na mga requirements na pwede nyo pong makuha. Dahil nasa batas po natin yan, yung First Time Job Seekers Act, pwede po kayong kumuha ng certification muna sa inyong barangay o sa inyong munisipyo na first time nyo pong magsisik ng trabaho, ng employment. At kapag meron na po kayong certification, pwede po kayong magtungo sa NBI. Pwede nyo na pong libreng makuha yung NBI clearance, police clearance. So libre na po yung mga yon kung first time nyo pong job seekers. So kita-kita po ulit tayo sa May 1, bukas po sa ating po mga job fair sites at sa iba't ibang mga sites. At Bobo Marvin, gusto lang din po nating suportahan yung atin pong mga lokal na mga manggagawa, lokal na farmers o magsasaka kasi po bukas din sa buong rehiyon din po ay magtitipon-tipon po yung ating mga local farmers and organizations. Magdi-display po sila ng kanilang mga products, mga mura at fresh na mga prutas at gulay at ibang mga handicrafts, mga pasalubong, pati bigas, meron po dyan, mga libre, ay hindi libre pala, mura pong mga, baka abonohan. Hahanapin ka nila, Sir Ralph, bukas. Mura po, fresh at dekalidad na mga produkto mula po sa ating mga manggagawa, sa ating pong kadiwa ng Pangulo Fair. Yan, sana po, puntahan po natin yung mga sites po natin at tangkilikin po natin yung kanilang mga produkto. Maraming salamat po.